Sir, Cyrus Camara po, presidente po ako ng party ko. Ito po mga organized lang. Opo. Ito po mga kasamahan namin sa PNP Press ko. Si Engineer Magbuhos, GMA News Correspondent, ng GMA. Si Jit Ramos po ng PCXL Manila. Sir. Si Bel Monares ng Masbate Today. Sir. Si Norman Laulio ng Filipino Mirror National Tabloid. Ako po, Cyrus Camara, Jess Parion, CNN, Masbate. Sir. Hilliard Narciso, Masbate News Alert. Passenger. Kamay mo lang tayo. Dadong Briones, wala po dito sir, pero siya po ay consultant ng Masbate PNP Press Corps. At siya din po ang presidente ng Masbate Private Club. Robin Fuentes ng Recorrida, si Robin. Ernie Delgado ng Masbate PNP Press Corps, consultant. Si Ernie. At the same time, siyang PIA. Masbate ito Sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng simpleng press conference dito sa labas ng Sinagtala Hall dito sa Camp Boni Serrano. Sir, may tanong po ako. Tinignan po kasi namin yung record ng ano, official PNP. Umabot na po ng, if I'm not mistaken, umabot na ata ng 2005, yung nag-sumete 2005. Nasa ako na siguro kasi 1005 noong September pa yun. Ngayon nasa October na tayo. Almost tapos na mga October. 2000 plus na yun. Kasi tuloy-tuloy yung kamlag niya. Lalo namin pinalakas ng sa September, October. Kasi medyo naayos na yung system after how many months na saka nagpalit tayo ng official director. Nakita natin siya sa malakas na kasulanda. At meron pa tayong tinatarget na nasa 3,000 kaya sa Ibig sabihin, sir, halos mga kalahati pa lang total number ng sumete dito ng mga alleged officials. yun ang natin, projection natin. Kasi this time, kinukuha natin based on population ang projection na. Although, yan, kapag i-exaggerate natin ang kaunti para mas sumigas ang mga populasyon. Kasi ito yung centerpiece ng programa ng ating administrasyon ngayon. Kailangan kung sino lang ating chipin. Kahit siya mismo umiikot talaga sa mga Random talaga. ibang command sa buong Pilipinas para lang ma-motivate ang ating mga tao sa baba. So, ganun din ang ginagawa natin dito sa region. Kaya pinupunta natin yung mga lugar kahit na medyo layo-layo para tayo, may dagat tayo dito sa we find time na bisitahin yung mga tao natin para masawa sila na bibigis na tayo dahil na ilan tayo mga habit ko ito at ito. So, more natigil dyan doon yung previous niya dahil hindi ka agad na-address kulang yung center. Dito sir sa amin sa Masbate sir, may media concern kami dito, yung media concern sa PNP na kung saan sir mabagal yung dissemination information ng mga crime incidents sa PNP sa media. Ano ko pa sir, tungkol dito sir sa nung time ni Colonel Sampagan na maging provincial director siya ng Masbate. Nagsagawa po siya ng drug test sa lahat ng mga COP. So matapos noon sir, till now, hindi na ibigay sa amin ang resulta kung mayroon ba nag-positive o lahat ba yun naging negative. Then maging sir sa kuamba sir sa ating sa mga lower ranks na sinasabi ng mga yung mga nasa watchlist, yung mga natukhag na sinasabi nila na marami naman mga pulis na gumagamit dito sa Masbate. So ang tanong ko sir, so dito ba sa atin sa kapulisan dito sa Masbate, so
sa ilalim na ba lahat sila sa drug test? Actually, 97% na sa buong kapulisan ng Bicol ang nasa ilalim sa drug test. At merong 5 na nag-positive. Meron namang, hindi sa Masbate. Meron namang iba na dahil ayaw magpa-undergo ng drug test, nag-awol. So, dismiss nila sa serbisyo. Meron namang nag-retire na lang para kasi balita naman na gamit. So he opted to retire, to leave the service kasi talagang makakuhan siya dahil dala siya doon sa Grab. So isa sa mga findings natin, kahit yung may mga derogatory reports na iba related sa illegal drugs, hindi nag-positive ng mga drug test. Kasi parang expected na magkakaroon ng drug test, mag-assure pa dahil ang presidente natin di pa nauupo, talagang sinasabi niya na maalisin niya itong problema ng illegal drugs sa bansa. So, expected na magkakaroon tayong all-out campaign against illegal drugs. Kaya yung iba natakot, malis na rin sa servisyo ng mas maaga. Yung iba naman, tumigil siguro. Kaya nung mag-drug test tayo, hindi lumalabas na positive. Although may mga derogatory information na dati. Yun ang sinasabi na. Kaya kailangan natin yung vigilance din ng publiko, ng community, i-monitor ito at kung ma-obserba nila na talagang involved sa illegal drugs, i-report mo sa amin. Meron tayong mga hotline number. Kuha mo yung hotline number para kuha mo yung hotline number i-reporta ng publiko. Yung kahit involved yung PNP personnel, pwedeng ma-directang may report sa inyo. Yung sir, paano po yung tungkol sa yung sir sa yung plano sa lahat ng PNP personnel na ay sa ilalim sa drug test, meron nandun pa rin ba yun o wala na? Nandun pa rin. Dito kayo sa Masbate sir, so anong plano? So surprise na lang ito. Yan, ulit-ulitin natin kasi halos naubos na natin na drug test ng buong Bicol region. Kaya nga, Except Masbate isa sa mga siguro, sir. observation namin is kahit na yung iba na may mga dating derogatory reports related sa illegal drugs, hindi nag-positive. Although merong na-timingan na 5, di ba? Tapos merong iba na nag-awol. Ayaw mag-drug test. So, meron din tayong official na kinasuhan for bungling the evidences of illegal drugs. So, uulitin natin ito at hopefully katulong natin na mag-monitor sa kanila yung publiko. Kaya as much as we can, ini-expose natin yung ating kapulisan. Kaya yung pinapakandak natin ng mga para yung barangay din nakikilala sila. Umiikot sila, nakikilala rin ang barangay at kung yan ay dating dating nakita nila, kilala nila, at kung na-monitor nila na nakikipagkita pa doon sa mga sinususpitsan o mga taong may kinalaman sa illegal drugs, then i-report sa amin para mabigyan natin ng nararapat na aksyon. Merong iba na mahirap punihin, di ba? So ano bang ginagawa natin aksyon dyan sa iba na yan? Para hindi na maka-apekto sa isipan ng tao sa community na nakikita nila. Bakit si ganitong pulis? Magamit yan eh. Bakit yan? So sa amin, para maalis na kaagad dyan sa community niya, kung hindi na yung mahuli, please maalis na dyan kasi nakaka-apekto sa ating kampanya. Kaya yung iba nire-relieve natin. Ngayon, kailangan natin ang tulong nyo. Tulong nyo lahat. Kasi hindi kami pwede makapag-assign ng magbabantay sa kada pulis. Kaya kayo ng mga taong bayan,
kayo nagbabayad sa pulis. Yung sweldo ng pulis ang gagaling sa taong bayan. So, meron kayong stake sa organization na ito. Kung nakikita nyo na may ginagawang katiwalian, i-report ninyo. At kami naman i-handle. Sir, Sir. si Phil Mulares na Masbate today. Sir, okay. Good afternoon, sir. Tatanong ko lang, sir. May nakarating din sa amin na report na may mga ilang bayan dito sa Masbate na walang, may konti lang yung accomplishment with regard sa mga drug operations. May pwede bang mangyari yung total revamp sa hanay ng PNP? Ano ang ibig sabihin? Kasi may mga nangyari previously na nag-surrender. Pagkatapos nag-surrender, hindi na ipaliwanag ng kaanak na direkta talagang tinukoy ng surrender kung sinong supplier. Ang nangyari, paglabas niya, binaril patay. Yung napag-iwanan ng impormasyon na isang miyembro din ng PNP personnel, PNP, may plano ho ba yung para tuloy-tuloy ang magandang kampanya ng Presidente Digong? Pwede bang magkaroon ng total revamp? Maaari bang mangyari yun? Yung lahat ng PNP Masbate ilipat sa ibang lugar, yung ibang PNP naman ilagay dito sa Masbate. May plan, hindi po madalas ba yan? Hindi ako naniniwala na wala nang mabuting pulis sa Masbate. Nakikita nyo naman kanina sa awarding natin sa performance governance system, kasama yung kanilang mga membro ng advisory council. And I believe hindi yan sasama dyan makikipag sa pulis kung hindi matino ng pulis natin. So, in fairness sa ibang membro ng kapulisan, hindi natin pwedeng i-pick na. Porque meron tayong kilala na lolo dyan. Ang pag-ex natin, tapo na natin. So, hindi naman siguro maganda yun. Cripple. Remember, hindi lang droga ang problema natin. Meron tayong ibang klaseng kriminalidad rin. So, siguro ang iniisip mo is, bakit yung kasamahan niya hindi hinuri? Yun. So, sasabihin mo, masama rin siguro ito lahat. Kasi ito, Batay sa accomplishment. Kung halimbawa yung isang bayan o isang lugar na kukonti yung accomplishment meron sa na kampanya. tayong oversight committee. Okay. Sa level nito mga stations, ang provincial headquarters, meron silang oversight committee. Sa regional level naman, meron din tayong oversight committee sa region. Ang head niya ng ating deputy operations. At weekly nag-meet para i-evaluate yung performance ng station na yan. Ngayon, simula ngayon binibigyan natin ng isang buwan na naman para ipakita yung kanilang performance. Yung hindi umabot sa hinihingi nating standard, tanggalin natin. Ongoing ngayon ang retraining ng mga inalis natin. If you will recall, 34 na station commanders yung pinag-aalis natin at undergo ng training doon sa Kampula. Pinalitan natin yung mga station. Ngayon, kung nakikita nyo dito sa lugar nyo, mayroong ganyan as validated by our evaluation sa oversight committee. May provincial level eh. So, pwede niyong puntan si provincial director, sabihin sa kanila. At siya naman, hawak niya ang record, yung performance ng mga kapulisan natin dito, ng ating mga station commanders. So, binabantayan yun. Sino ang kandidato dyan para tanggalin. At hindi lang yan. Kung talagang zero performance yan, pwede siyang kasuhan administratively dahil sa non-performance. Okay, thank you, sir. Sir, si Jit Ramot ng DCXR. Sir, si Jet Ramos po. Sir, wala pa yung Oplan Tukhang, wala pa yung Sinigong, ako po'y kasama na sa mga operations ng PNP, alam ng lahat ng media ng Masbate.
at hanggang sa si Duterte na kasama pa rin ako. 2 beses na akong sinisi sir ng mga sa operations namin ng sa droga na akong naglalagay ng naglalagyan ko ng droga sir. Kahit hindi naman totoo at wala naman naglalagay, talagang positive sila. Ang tanong ko sir, anong Hindi protection lang yan sa iyo, kundi kahit yung ibang police, gano'n din ang... Sir, anong protection sir sa media ang may bibigay ng PNP sir dito sa mga media na tulad namin na halos kami lahat sumasama sa mga operations? Ang video, of course, may responsibility kayo para mag-disseminate ng information. So, may mga risgo na kaakibat din yan, di ba? Kasi minsan, mga tao na doon tayo, kaya the past, may mga ano pa rin. So, ganoon talaga, pareho sa police. Police exposed sa mga criminal elements palagi at malaki rin yung risgo. Pero magtulungan din tayo dyan. Ano? Hindi naman kami pwedeng mag-detail ng police sa bawat media practitioner. So, naintindihan naman yan. So, sa atin is bigyan natin yung pag-iingat at lagi tayong makipag-coordinate sa police kung tayo ay threats. Kaso nga abutin yung mga nag-threaten sa inyo. May mga sistema tayo gobyerno para i-address yung nag-threaten sa atin. So, may na-identify ka ng tao na may masamang pakay sa iyo. May report naman na makalapit na station o dito sa Sir, last question sir. Anong status ng postdoc dito sa Masbate? Yan po ay sabi nga sa akin ni Governor nag-issue siya ng executive order na dyan, diba? Pero ang guidance natin is lahat ginagawa natin dapat sangayon sa batas. Kasi sir, may memo yan na dito during time of PD Sampaga na sila pwedeng huliin kasi may parel sila, hindi naman sila PNP, hindi sila Army. According to Colonel 5, yung sa night IPI, yung ano na there's only 2 armed groups here in Masbate, PNP and the Philippine Army. Ano masabi niyo sir? Ako sang-ayon ko sa kasi sabi ko nga dapat kung meron tayong ginagawa sang-ayon sa batas. Yan lang sir, maraming Kung salamat. violasyon yung pagdala ng armas, huli. Kung violasyon yung ginagawang pag-deal sa tao, di ba? Inaharas mo yung tao, hindi kang kasuhan yan. Illegal. Thank you sir. Sir, si Ernest Delgado po ang ating Provincial Information Officer. Sir, sa isang bayan, ang pulis na nag-implement yung search warrant ay may unusual na procedure. Kasama procedure po ng pag-implement ng search warrant sa mga suspected posers. Kasama po sa kanilang procedure ay bago sila mag-search, sila muna ginagawa nila yung subject ng search na i-search sila, body search. Acceptable po sa inyo yan. Wala akong nabasang guideline sa batas na gano'n. Hindi ko alam kung meron ng bagong batas na ganyan. Wala pa naman siguro. Anyway, ang iba sa kapulisan natin, ina-allow yan just to prove good faith in the conduct of the search. But that is not the rule. Walang batas na gano'n. Either do that or not. Kasi lahat naman ito, ihaharap mo sa korte. Ebidensya po, ebidensya. Pwede mong i-contest kung ikaw yung suspect na sinners. Mayroon kang reklamo sa proceedings. Hindi pa na practical rin. Pero ano po, nag-strengthen po ba yan sa kaso yung pag-alaw ng police? Pwede. Pwede yung Pwede rin po ba? also, Malalagay sila sa senior. pwede rin.
paano kung sila ngayon ang lagyan? Diba? Simple yun. But sabi ko nga, yun, na-allow ng iba dahil gusto nila establish yung trust and confidence ng mga tao para i-prove na in good faith itong pag-serve ng church para. But hindi naman bawal na mag-refuse kasi wala naman yun sa batas. Hanggang sa kasalukuyan ay nagkakaroon pa rin ng patuloy na pagbibigay ng impormasyon nitong si Police Chief Superintendent Melvin Ramon Buenapi sa mga miyembro ng local media dito sa Masbate. At ito naman ay may kinalaman sa kanilang programa ng PNP sa Oplan Double Barrel at itong Oplan Tukhang na karamihan sa mga Chief of Police dito sa lawig ng Masbate ay nagkaroon ng award. Kung mga legitimate operation ng mga police kontra illegal drugs, at sa operation nila yun, hindi may iwasan, may napapatay dahil sabi mo laban, may nahuli. Pero sa kabilang banda naman, marami rin napapatay itong mga vigilante groups. Na napapatay nito, parang ina-attribute to sa mga napapatay ng police. Kaya magkakaroon tayo ng tinatawag na AJK, ng extrajudicial killing. Wala bang hakbang ang kapulisan o kampanya kontra sa vigilante? Mahuli man lamang itong mga vigilante. Kasi they become criminals also kasi pumapatay sila. Actually, lahat po yan, pinaklasify natin na crime of death. Lahat na yung violent deaths na now under investigation. Lalo na yung may apparent findings na yun ay related sa illegal drugs. Kasi yun nga, iba dyan naglilinis, putol ng kanilang links. Dahil yung mga link diagram tayo na ginagawa para matumbok kasi yung mga pinanggagalingan ng illegal drugs. Halimbawa, so meron dyan iba sinasakyan yung istorya na pulis, may mga napapatay din saan, sasakay sa mga dokumento na yan at baba natin ang sarili nila. So, yan po ay classified as murder. So, may investigate, kaya nga ang classification namin yan, death under investigation. So, meron ang iba na mga shooting incidents na na-identify na Official commander. sinabay na Sa kinabog ka yun ang mga pulis na nalaman natin na hindi sumunod sa operational procedures, police operational procedures na nandyan sa ating guidelines ay makakasunod. Kasi nga iba nagtataka sir, baka yung mga vigilante group, baka yung iba dun, membro din ng police at napanggap na vigilante. Pwede. Ayun, mga ninja Kaya cops, nga, tinatawag. ino-open natin ito sa taong bayan. Sila ay may mga namumonitor, mga ganyan, pagdiwalian. Bigay alam, para may lead naman, hindi yung guessing game ang gagawin natin. Yung mga timely at tamang informasyon yung kailangan natin. Kaya as much as we can, nag-reach out kami sa mga tao para makarating sa atin. Sa inyo, through you, encourage natin yung publiko na report. During the time of PD Jesus Martires, pinalakas yung ugnayan ng PNP at media. Kaya naitayo yung PNP Press Corps. Oo, kaya maganda na yung nasimulan. Yung kuwan ko lang sir, yung tanong ko lang RD, yung dispatch protocol with regards sa operation ng PNP, then particular the bypass operation. Kasi may operation yung PNP din na pag na-invite lang yung media, nahuli na yung suspect. So ang ibig sabihin, gusto din namin na gusto din namin na magiging witness yung media eh. So sana mas mapapatibay pa natin yung ugnayan ng media at ng PNP, yung tinatawag na dispatch protocol na sana before the operation nandun yung media
Then lalo na yung bypass kasi yung sa SW, madali lang naman yun, na-invite din kami before sila pumasok. Pero yung bypass, hindi na-invite na kami kung ando na po sa kuan. Actually, ganito yun. Ang karamihan sa bypass operation, yung ibang pulis nga hindi nakakaalam. Kasi ang iniiwasan niya yung mga SW na sa ordinary. ang mga operator dyan kahit asawa nila, hindi alam kung saan lakad. Kaya talaga, minsan, pag-uman ninyo, sana maintindihan nyo, hindi pwedeng sabihin lahat na lakad na naman na in advance. At mayroon ding mga lakad na minsan hindi matuloy-tuloy dahil nahalata sila na may click. Kaya nga, marami dyan hindi alam ng kasamaan nila mismo sa station. Sir, kung maaalala nyo po, mga year 2006, yung pinakamalaking huli dito sa Masbate, yung 6 na kilo na dala ng dalawang babae. Nag-cover nun. Saan galing? Galing Manila, sinakay sa Roro Bus. Si Pate at si Hope. Si Page at si Hope. Bakit nagdadala dito? Akala ko ba meron dito? No. Love. Actually sir, dalawa na. Ilan may huli dito na may mga chemicals? 3. Pati Sa siya gulab. Roy, isa dito sa nursery. Diba? Sa apartment. Sa apartment pa, 3 pala. Yan yung 2015. Oh, yes sir. Before Anyway, sir. 2015. Actually yung Mabuti kaso. naman at nahuli noon. Sana wala nang nagsulpit. Pero may Importante talaga kunan nyo ng picture. meron I-document nyo. Ay, ang Hindi dyan, ang purpose dyan is hindi lang witness kundi documentation din dahil sa bangling ng evidence. Yan. Yeah. Dito hindi natin At ang pinapalampas yan. pinakamasaknap nun sir, alam mo kung bakit yung huli na yun, andyan ang ebidensya lahat, na-dismiss ko yung kaso. dismiss pa. At pwede pang balikan yung Tsaka nga yun na nga ginawa ko kay RD na isa na lang. yung documentation natin, yung representation natin. Humihina yung pa namin PD. Halimbawa ako, may sa isang bypass operation, sasama kami doon. Tapos pagdating namin, ang maabutan namin sa area, yung yung pagbibilang, ano yung tawag yan? Inventaryo na lamang ng mga nahuling ebidensya. Di syempre, iko-prosecute sa amin din yung media as witness. Syempre, magtatayo kami as witness. Pero yung nadatnan lang natin is inventaryo lang. Paano natin masasabi na actual na nakuha yun sa suspect? Di ang ibig ko sabihin sir, sana sir yung mas mapalakas yung kuan talaga. Kahit hindi na talaga yung target, kahit yung area lang, andun na dapat yung presensya ng media. Kasi karamihan dismiss, kasi makulang ang yung documentation sir eh. Pwedeng gawa ng Oo. innovation yan. Yung presidente ng Presko dapat na nag-aaris. Oo. Pwede ba sir, pwede naman gumawa ng agreement. Pwede sir gumawa ng agreement doon sa dispatch po para pag-usapan niyo sir kasi tulong na rin ng media na hindi ma-dismiss para tumibay yung ebidensya na nahuli na. Sayang ng effort eh. Nadi-dismiss din eh. Kaya daming nahuli, nadi-dismiss. Kasi pag prosecute sa media, sasabihin lang na pagdating namin nahuli na sa inventaryo na. So sayang sir, sayang ng effort. Sir, General Magpos, palap ko lang sir yung kami naman sa media sir, ako personally, wala namang kaming hawak na yung listahan ng mga yung involved sa drug watch list. So may tanong ko lang sir, mayroon na ba tayo may mga nasa watch list ba tayo na mga miyembro ng BGNP, mga jail guard, mga sa provincial guard, so may natukhang na ba tayo sir? Meron tayong surrender Dito sa Masbate sir, Hindi dito. Dito sir sa Masbate sir, meron ba kayong... Wala pa. Yun lang ang may tanong ko sir ko. Nag-surrender sa atin, warden ng isang jail doon sa ibang probinsya, hindi sa Masbate. Kasi dito sir sa Masbate may nahuli yung dalawang babae na kasama niya yung jail guard mismo doon sa hotel. Yung mga nagbabantay mismo sa mga kulungan. Mga gumagamit din ng droga ang mga yan. So tinatanong ko lang sir kung mayroon na ba tayo mga natukhang na miyembro ng BGNP o may mga Wala pa, nagsurrender. pero ngayon, yung mga pulis natin, iikot yan sa mga jail. Sabi ko nga, pati sa mga ibang government offices, mga establishments. So, magiging subject na kanilang pagpapakita.
At bisitahin niyo palagi yung mga pulis natin dito. Tuloy ba siya dito? Kasi kahit na sa PD, hindi namin nakausap. Marami ng beses kayo nag-schedule dito. Madalas busy. Para makipag-uji, makausap kasi marami ng busy. Oh, pero sir, si Jesus Martires, Nasa Manila.